So mga par, matapos nga po ang naging laban ng ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. kalaban sa Seiya Chuchumi para sa WBA Bantamweight title, kung saan mga idol, nabigo nga po si Flash na agawin ng titulo sa Hapon, pero nagpakita naman ito ng halimaw na galawan kontra sa Batang Hapon. At ayon sa report mga idol, na kumakalat ngayon sa mga legit boxing site, opisyal na daw mga idol nagpetisyon si Donaire sa mga sanctioning bodies. Nabigyan ulit ito ng pagkakataon na lumaban sa titulo sa kanyang next fight, na para sa atin mga idol, magandang move talaga ito para kay Flash. Malaki ang tiwala natin mga idol na hindi talaga ito tatanggihan ng mga sanctioning bodies para mag-represent sa kanilang mga titulo. Basta Donaire kasing lumalaban mga idol, siguradong digmaan. Pwede naman mga idol lumaban lang muna si Nonito sa eliminator fight. Kapag nanalo, lalaban ulit sa title fight kung mapayagan si Flash sa kanyang request. Inaasahan natin mga boss na makakalinya ito ng mataas sa WBC dahil ito ang titulo na huling hinawakan ni Flash. Kaya asahan natin mga idol na magiging top contender si Donaire sa titulo ni Takuma Inoue. Samantala viral naman po mga idol ang top 100 best fighter na nilabas ng Bleach Report, kung saan mga idol nakakatawa talaga ang listahan dahil ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao nilagay lamang sa pang-18 na pwesto. Nasapawan pa si Pacman ni Roy Jones at iba pang mga boxing legend. Well, malaki naman ang respeto natin mga idol sa talaan na to ng Bleach Report. Sariling pananaw nila ito mga idol bilang boxing site, pero gayon pa man mga idol, tandaan po natin na hindi kasama sila sa elite pagdating sa talaan ng top best fighter. Number 1 pa rin talaga mga idol pagdating sa rankings, kundi ang Daring Magazine lamang na halos 100 taon na nagbibigay ng mga legit na mga rankings sa mga boxer. At sa talaan nila mga idol, number 9 sa pwesto si Pacman, pang-anim naman ang mortal na karibal nito na si Floyd. Matagal na tayo may tiwala sa Daring Magazine mga boss dahil walang favoritism dito sa rankings. Meron kasi nagbibigay na rankings mga idol na minsan ang pinagbabasihan ang talo ng isang fighter. Kapag marami kang talo, kulelat ka sa pwesto, pero hindi naman sa talo ang basihan yan mga idol, kundi sa achievement yan ng isang boxer. At para sa ating mga boss, si Pacman ang merong pinakamahirap na na-achieve sa boxing sports. Ang pagiging 8th division champion pa lang nito mga idol, hindi pa kasamang ibang record niya. Masasabi natin na mahirap na talaga malaglag si Pacman sa top 10 bilang best boxer sa history ng boxing sports. Sa kabilang banda naman mga idol, bukod nga po sa Japanese fighter na si Nishikoshi, kung bakit pinagtatawanan si General Casimero dahil lalaban daw ito mga idol sa hindi kilalang mabagsik na fighter. Kasabay pa nito mga idol, pinotakti din ng pangungutya itong si Alas dahil ang laban daw nito kay Tom, isang 8-rounder fight lamang. Akala natin noong una mga idol, 10-rounder ang laban ni Casimero. Kilala kasi ito mga idol at dati itong 3 division champion, pero nilagay lang siya sa 8-rounder fight. Kaya ayon sa mga boxing fans mga idol, back to basic daw si Cuadro Alas. At merong nag-a-assume mga idol na basta 8-rounder lang daw ang laban ng isang fighter. Kakarampot lang daw ang bayad sa kanya sa laban.